natin yung mga isip na yun. Sa pagising mo pa lang, ano kaya yung isasayaw ko ngayon? Diba? Hindi ka muna manalangin sa ating Panginoon. Ituon mo muna yung panalangin sa ating Diyos sa pagising mo. Kundi iniisip mo, ano ba kaya yung sa reels ko, ano pa kaya yung bibigyan ko, ilalagay ko doon? Kailan kaya ako makukuha ni Mita? Naubos na lang yung pag-iisip mo doon sa gusto mo. Hindi yung kagustuhan ng ating Panginoon, di ba? Na ayaw ng Diyos ng ganon, di ba mga kapatid? At ang sabi pa sa Matthew 6:33, subalit pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa karya ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban at ang lahat ng mga pangailangang ito ay ipagkakaloob niya sa inyo. Amen? Unahin natin ang ating Panginoon. Amen? Ituon natin sa ating Diyos at unahin natin siya. At isusupply ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Huwag nating unahin yung saan kaya ako makakahingi. Kung halimbawa tayo'y nagigipit, saan kaya ako makakautang, saan kaya ako makakahingi. Amen? Nang sabi diyan na unahin mo ang Panginoon at ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Pagkakaloob niya ito sa atin. Amen? Sa Pilipinas, di ba? Pag minsan, inuuna yung Bombay. Amen? Hindi inuuna ang ating Panginoon. It means na talagang hindi pwede. Amen? Kailangang unahin natin ang ating Diyos at siyang nagbibigay ng mga bagay na ito sa atin. Amen? At dito mga kapatid, tayo'y may pag-uusapan lang Mga 5 lang naman na litrato. Amen? Focus. Sa unang litra, faith. Amen. Kumusta na mga kapatid yung ating pananampalataya? Amen? Nabubuhay pa ba yung pananampalataya natin sa ating Panginoon? Amen? Gumagalaw pa ba yung pananampalataya natin sa ating Diyos? Amen? Dapat masigla yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? At ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Amen? Sabi nga dyan sa Hebreo, hindi ko na sabi dyan, sabi Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. O, di ba? Kagaya din yan ng ating main verse, di ba? Ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Ganun din yan sa pananampalataya. Kailangan ituon natin yung ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Ganun ang pananampalataya. Kagaya, sino ba yung mga pinagkalooban ng pananampalataya ng ating Panginoon? Di ba? Sa karakter. Si Noe, di ba? Pinagkalooban ng pananampalataya ng ating Panginoon. Diba? Sa mamagitan ng pananampalataya niya, nung inutusan siya ng ating Diyos, na gumawa ng barko, di ba? Doon pa sa tuktok ng bundok, pinagawa sa kanya. Di niya nakikita kung anong darating. But sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, sinunod niya ito. Ginawa niya ang lahat ng pinag-utos ng ating Panginoon sa pananampalataya na iyon. Di ba? Si Enoch, nang dahil sa pananampalataya niya, nawala siya. Amen? Hindi na siya nakita kung namatay siya na kinuha ng ating Panginoon. Amen? Si Abraham, sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. Di ba? Sa kanyang katandaan na, nagkaroon pa rin siya ng anak. Ganon, dapat tayo na manampalataya din tayo sa ating Panginoon. Amen? Na kahit hindi natin nakikita, kailangan manampalataya tayo na makakamit natin. Halimbawa, di ba? Meron kang hiniling sa ating Panginoon na naisip mo naman na parang hindi mo kayang abutin at parang hindi mo kayang makuha. Subalit, kung may pananampalataya ka sa ating Panginoon, ano man ang hilingin mo, ano man ang gustuhin mo, kung may pananampalataya ka sa ating Diyos, ipagkakaloob niya ng Diyos sa iyo.
Di ba? Kasi ang Diyos ay hindi madamot. Amen? Hindi siya nagtatangi. Lahat pantay-pantay ang paningin niya sa bawat isa sa atin. Walang mahirap, walang mayaman. Amen? Kaya kung nanampalataya ka na may ginagawa ang Diyos sa iyo, dapat ariin mo yun na ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Di ba? Halimbawa, di ba, na gusto mong magkabahay ka. Amen? Gusto mong magkaroon ka ng bahay at lupa. But, ang sahod mo ay kukunti lang. Paano ko kaya makukuha yung ganun? Amen? Dapat manampalataya tayo. Amen? Na makakamit natin yon, yung ninanais natin sa ating Panginoon. Amen? Huwag mong titingnan yung sahod mo, huwag mong titingnan yung kita mo. Ang tingnan natin yung paano pa yung ibibigay ni Lord sa buhay mo. Hindi tayo nakadepende doon sa nais lang natin. Doon kung saan lang tayo nakatutok. Amen? Kailangan iabanti natin yung paningin natin kasi nandun yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At ang sabi nga sa Roma 10:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Di ba? Kung may mangangaral sa Kanya, ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos ang panampalataya. Amen? At ang panampalataya naman ay sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? At ang sabi pa sa unang Korinto, 16, 13, 14, sabi diyan, maging listo kayo at magpakatatag sa inyong panampalataya, magpakatapang kayo at magpakatibay, at anuman ang inyong gawin niyo ng may pag-ibig. Diba? Gawin natin ng may pagmamahal, may pag-ibig. Kung nanampalataya ito sa ating Panginoon, kasama doon yung ating puso, yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga na focus our heart, focus our mind sa ating Diyos. Amen? At sabi niya, at anuman ang inyong gawin niyo ng may pag-ibig. Sino ba dito ang gumagawa sa trabaho na hindi kasama yung pag-ibig sa ginagawa niya? Di ba? Lahat naman tayo, pag gumagawa sa ating trabaho, nandun yung pag-ibig natin sa ginagawa natin. Di ba? Kasi kung di tayo nakapokus sa ginagawa natin, hindi natin magagawa yung gagawin natin. Amen? Kasi kinakailangan talaga na may pag-ibig doon sa ginagawa natin. Kasi para maging maayos, maging maganda yung ginagawa natin, kailangan nakapokus tayo. Amen? Halimbawa, di ba, maraming pumapasok sa isip natin. Maraming bumabagabag. Amen? At yung ipapagawa sa iyo ng amo mo masilan masyado. Magagawa kaya natin yon? Kung di tayo makakapokus doon sa pinapagawa ng amo natin at maraming bumubulong sa utak natin. Di ba? Hindi tayo makakapokus doon sa gagawin natin yon, sa masilan na yon. Amen? Kaya wag natin ituon palagi yung ating mga kaisipan. Ituon natin yung ating kaisipan para sa ating Panginoon. Nang sa ganon, makagawa tayo ng mas mainam, makagagalaw tayo ng maayos kung nakapokus tayo sa ating Diyos. Amen? Hallelujah! At medyo mabilis tayo, no? Pangalawa na po, obeying God. Amen?
Sino ba dito ang sumusunod sa kautosan ng ating Panginoon? Ano ba yung mga kautosan ng ating Panginoon? What is the 10 commandments ng ating Diyos? Amen? Una, mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Obeying God. Amen? Yung pangalawa, di ba? Mahalin natin ang ating mga magulang. Obey our mother and father. Di ba? Ilan lamang yon sa mga kautosan ng ating Panginoon, di ba? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Di ba, mga kapatid? Yun ang mga utos ng ating Panginoon. Obeying God. Now, sa atin ba, tayo ba ay nakakasunod? Tayo ba ay nasusunod natin ang utos ng ating Panginoon, mga kapatid? Amen. Dapat natin sundin ang utos ng ating Panginoon. Sa pagbibigay na lang, dapat sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon. But, nanggagaling sa puso. Amen. Ganon din yon sa ating Diyos, sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kailangan makasunod tayo na may puso tayo. Ani natin yung binigay ng Diyos ng puso na yan, kung di tayo makakasunod na sa Kanya. Sino ba nagbigay niyan? Ang ating Diyos lang, di ba? Kaya kailangan natin sumunod sa ating Panginoon. Obeying God. Sabi diyan sa unang 1, 2, 3 hanggang 5, nakakatiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Amen? Ang sino mang nagsasabing, kilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay, ano daw? Sinungaling. Di ba? At wala sa Kanya ang katotohanan, ngunit ang sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, ganap na natupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos at sa ganitong paraan natin makakamtan na tayo'y nasa Kanya. Di ba? Ano daw? Kapag di natin nasunod ang ating Panginoon, ano daw? Ay, wala na, Sinungaling. Amen? Kapag hindi tayo nakakasunod sa utos ng ating Panginoon, sinungaling daw. Sino pa ba dito mga sinungaling? Amen? Dapat wala na, Kasi ayaw ng Diyos na yun na huwag tayo magsisinungaling. Alisin natin yung pagsisinungaling na yun. Amen? At nang sa ganun makasunod tayo sa ating Panginoon. Amen? At sino ba ang nasa piling ng ating Panginoon? Sino ba tayo sa piling ng ating Panginoon? Tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? But isa lang ang anak ng Diyos. Di ba? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang ang anak ng Diyos. Tayo'y tinawag lang ng mga anak. Amen? Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Tinuring tayong mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Amen? Sabi pa nga sa John 14:15, kung mahalin niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Now, ang tanong, love ba natin ang ating Panginoon? Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen. Dapat, anong gagawin? Sundin ang Kanyang mga utos. Maliwanag sa salita ng ating Panginoon. Hindi po ako yon. Hindi ako nag-uutos sa inyo, kundi ang ating Panginoon na siyang nag-uutos. Amen. Pinapaunawa lang sa bawat isa atin na kung mahal natin ang ating Panginoon, sundin natin ang Kanyang mga utos. Huwag nating susuwayin. Amen. Hindi kagaya dati nung tayo'y mga bata pa, di ba? Pag inuutusan tayo ng ating mga magulang, bumili ka ng isang supot na asin doon. Amen. At ipapangkuhan natin sa ating niluto. Anong ginagawa natin pag minsan? Pag inutusan tayo natin mga magulang, pag pupunta sa tindahan, may nakitang naglalaro, makikilaro muna.
Oh. Hindi mo na susundin yung utos ng magulang. Yung gusto muna natin ang masunod. Makikipaglaro tayo, makikipaghabulan tayo. Di ba? Inuuna muna natin yung ating mga sarili bago yung utos ng ating mga magulang. O, ano ang mangyayari pag uwi mo? Di ba? Habulan ng palo. Amen. Kasi luto na yung ulam, wala pang asin. O, di ba? Kaya dapat unahin muna natin yung utos. Amen. Hindi yung pangsarili natin ang unahin, kundi ang utos sa atin ang unahin natin, yung pinapagawa sa atin. Kagaya sa ating Panginoon. Yung utos muna niya ang dapat nating gawin. Amen? At tunay nga sa panahong ito na yung kautusan, di ba? Iba yung kautusan ng tao, iba yung kautusan ng ating Panginoon. Ngayon, di ba? Yung kautusan ng tao ngayon, ano na ba napapakinggan natin pag minsan? Bend the law. Di ba? Nababaluktot na yung law sa mundong ito. Di ba? Sino ba nakakarinig noon? Amen. Nababaluktot na yung kautusan, yung Lord dito sa mundong ito, sa bawat isa sa atin. Amen. Ang sabi pa nga na yung isang roller daw, pag ginaganyan mo, ganyan mo, nabibind na yung kautusan. Amen. Binabago na yung kautusan ng mga tao. Hindi na nasusunod yung kautusan. Yung law ngayon, di ba? But, ang kautusan ng ating Panginoon, mananatili yan. Kautusan at kautusan pa yan, hindi magbabago yan. Amen? Kung tayo nagkakasala palagi sa mundong ito, amen, yung mga ginagawa natin na hindi naman na sumusuway tayo sa kautusan ng ating Panginoon, hindi natin nasusunod ang salita ang gusto ng ating Diyos sa buhay natin pagdating ng araw, di ba? Meron tayong may law ang ating Panginoon. Pagdating natin sa ikalawang buhay natin, tayo huhukom. May kahukuman, di ba? Isasalang tayo ng ating Panginoon kung anong ginawa mo dito sa mundong ito. Amen? Nung ikay nabubuhay pa sa mundong ito, sa lupa, ano bang mga ginawa mo? Amen? Nandun ang paghukom. Hindi kagaya ng paghukom dito sa lupang ito na nababaluktot. Amen? Nababago. Ngayaman ka lang. Alam mo naman sa sarili mo na nagkasala ka. Ngayaman ka lang. Di ba? Binigyan mo ng pera. Nabago na. Amen. But sa ating Panginoon, tunay ang paghatol ng ating Diyos. Amen. Kaya kung ano man ginawa natin, doon tayo hahatulan ng ating Panginoon sa mga ginawa natin yun. Kung nagpakamasama ka man sa mundong ito, anong hatol sa'yo ng ating Panginoon? Alangan man, mapupunta ka sa langit. Kasama ka ng ating Panginoon. Amen? Dalawa lang naman ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Dagat-dagat ang apoy sa impyerno at sa piling ng ating Panginoon. Amen? Nung tayo mga hindi pa natin alam ang salita ng ating Diyos, 3 daw ang pupuntahan. Amen? Impyerno at purgatorio at ano ba yun? Sa langit. May purgatorio pa ba? Wala na, di ba? Dalawa lang naman. Langit at impyerno, hindi na purgatorio. Kaya kapag hinukuman tayo ng ating Panginoon, dalawa lang sa bagay na yon, dalawa lang tayo sa pupunta. Kaya habang tayo ay narito sa mundong ito, sa lupang ito, gawin natin ang pinapagawa ng ating Diyos. Ang sa ganon, hindi tayo atulan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Amen? Sa letter C na po tayo, mga kapatid. Christ-centered. Amen? Sino ba dito ang yung ating buhay, sino ba dito yung
nasa Kanya ang sentro ng ating Diyos. Nasa puso natin ang sentro ng ating Diyos. Amen? Dapat nasa atin palagi ang ating Panginoon. Nakasentro palagi ang Diyos sa puso natin. Nang sa ganun hindi tayo malinglang ng sino man. Amen? Ang sabi nga dyan, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Di ba? Kapag binago ka na ng ating Panginoon, dati marami yung nasa atin, di ba? Kung ano-anong nakapokus tayo, nakasentro tayo sa mga gawain sa mundong ito. Amen? Nung hindi pa tayo nasa piling ng ating Panginoon, di ba? Inuuna man natin yung inisip natin kung anong gagawin natin. Bukas, Biyernes, nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, bukas Biyernes, ano kaya yung aming pupulutanin? Di ba? Saan kaya kami maliligo bukas? Sa half moon o sa katip? Di ba? Marami tayong iniisip. Kasi hindi pa nakasentro yung Panginoon sa puso natin, hindi pa nakasentro sa buhay natin ang ating Panginoon kasi marami pang bumabalakid. Amen? Marami pa tayong binabalak sa buhay natin kapag hindi pa nakasentro ang ating Diyos sa puso natin. Marami pa tayong gustong gawin na hindi naka-align sa ating Diyos. Di ba, mga kapatid? Sinong relate doon? Amen? Lahat tayo relate doon. Nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, hindi pa nakasentro ang Diyos sa puso natin. Inuuna natin yung ating sarili. Amen? Isa na ang yung kapatid sa ganun, ang yung Kuya Joseph noon, mga panahon na yon, na hindi pa nakakilala sa ating Diyos, hindi pa nakasentro yung aking buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Nandun na yung mga nagsusugal, ba? Nag-iinom, kung ano-anong ginagawa. But now, nung nakakilala sa ating Panginoon, naging ang sentro ng aking buhay ang aking Diyos, lahat na bago yun. Amen? Every Friday, nasa piling ng ating Panginoon, nakikinig ng kanyang mga salita. Amen? Hindi inuuna yung mga labahin. Hindi inuuna yung kalayawan sa buhay, kundi ang inuuna yung ating Panginoon. Dapat ganun tayo, na kapag nasa sentro na tayo, binago na tayo ng ating Panginoon, lakaran natin ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon at hindi natin lakaran yung gusto lang natin. Amen? At praise God sa ating sa buhay ng bawat isa sa atin na inuna natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Amen? May oras naman may binigay naman ang ating Panginoon. May oras naman binigay siya sa atin. Di ba? Mahaba yung oras na binigay ng ating Panginoon. 6 na araw. Sa 6 na araw na yon, sabi ng ating Panginoon, gawin mo na ang gusto mong gawin. But yung isang araw na yon, ibigay mo sa akin. Amen. Manalangin ka sa akin. Sumamba ka sa akin. Magpuri ka sa akin, sabi ng ating Panginoon. Isang araw lang yon, hindi pa nga buong isang araw, di ba? Pagkatapos ng service, nag-iisip na kung saan pupunta. Kalating araw pa lang yon, di ba? Ilang oras lang, umpisa tayo alas 9 hanggang alas 12, di ba? Iniisip na kaagad kung saan pupunta. Di ba? Hindi isang araw yon, di ba? Ba't ang sabi ng ating Panginoon, ibigay mo sa akin yung isang araw na yon. Amen? Nakabless, dapat unahin natin ang ating Panginoon, focus natin sa ating Panginoon. Amen? At talagang sabi dyan na binago na tayo ng ating Panginoon. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay pabago ng pabago. Di ba? Pagwapo ng pagwapo. Paganda ng paganda. Amen. Praise God. Amen. Sabi pa nga dyan sa Kawikaan, sa Galatia 2:20,
namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. O, di ba? Amen. Kakapawis, no? Amen. Ang dahil daw sa pananampalataya natin ay tayo binago ng ating Panginoon. Amen. At hindi na tayo ang nabubuhay sa buhay na ito. Hindi na tayo ang Diyos na ang nagmamayari ng buhay na ito. Amen. Binago niya at inalay niya ang buhay para sa atin. 'Di ba? Namatay ang ating Panginoon sa krus para sa ating mga kasalanan. Binigyan niya siya nagpakahirap. Namuhay siya ng kagaya natin. 'Di ba? Namuhay ang ating Panginoon ng kagaya natin. But ang ating Diyos kailanman hindi siya nakaranas ng kasaganahan. Sinunod niya yung utos ng ating Ama, 'di ba? Hindi siya nag-alinlangan. Nagkaroon ng katagumpayan yung utos ng Ama sa kanya. Amen? Kaya ganun din tayo. Kapag nasa sentro natin, pag ang Diyos na ang sentro natin sa buhay natin, kailangan gampanan natin yung pagkatawag natin. Yung pagkatawag ng ating Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. At hinahabol na po tayo ng oras, mga kapatid. Sa letter U na po tayo. Ayan, malapit na. Understand the Word of God. Unawain ang salita ng ating Panginoon. Amen? Sino ba dito ang umuunawa sa salita ng ating Panginoon? At sino ba dito ang nagbabasa ng salita ng ating Panginoon? Amen. Now, ang tanong, inuunawa ba natin ang salita ng ating Panginoon sa ating pagbabasa? Amen. Ang sabi kasi ni Pastor kung sino lang nagbabasa. Taas naman ang taas ng kamay kasi nagbabasa. Puro lang nagbasa. Hindi inuunawa ang salita ng ating Panginoon. At sabi nga dyan sa Joshua 1:8 na huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Pagbulay-bulayan. Hindi lang basahin. Amen. Ang sabi kasi ng mga pastor doon, ng mga kuya, basahin lang, hindi pagbulay-bulayan. Hindi unawain ang salita ng ating Panginoon. Gusto lang basahin ang basahin. Nung tanungin mo kung anong binasa niya, hindi alam. Amen. Isang verse lang, kapag inunawa mo ang salita ng ating Panginoon mo, amen? Tanungin ka man, maunawaan mo. Kasi inunawa mo yung binasa mo. Amen? Sabi pa nga dyan, araw at gabi upang malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, magiging maunlad ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. O, di ba? Kung susundin natin palagi ang salita ng ating Panginoon at inuunawa natin ang salita ng ating Diyos, malalaman natin doon kung ano ang mabuti at masama. Sa pagbabasa palagi natin ng ating Panginoon at pag-unawa ng salita niya, doon natin malalaman, ganito pala yung masama at ganito naman yung mabuti. Ngayon, ang gagawin mo na ay puro kabutihan na. Alisin mo na yung kasamaan. Diba? Sino ba matutuwa noon? Ang Panginoon ang siyang matutuwa. Hindi yung katabi mo, hindi yung kapatid mo, kundi ang ating Diyos. But sometimes sa isang pamilya talagang may mga pasaway, di ba? Hindi natutuwa doon. Sino ang hindi natutuwa doon? Yung kanyang mga magulang, di ba? Kasi puro pasaway. At hindi rin matutuwa ang ating Panginoon. But kung ikaw ay hindi pasaway, amen, at mabuti ang iyong pakikitungo sa iyong pamilya, sinong matutuwa ang ating Panginoon at ang iyong pamilya?
Amen? At ang sabi pa sa Kawikaan, bilisan po na natin at medyo, anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Sino ba nagsabi niyan? Ang ating Panginoon. Pakinggan mong mabuti. Unawain mong mabuti. Diba? Ang tinuturo ko sa iyo. Amen? Kasi hindi ka naman talaga tuturuan ng ating Panginoon. Hindi naman ituturo ng ating Panginoon na ikakasira natin. Kundi sa ikakabuti natin. Sabi ko nga kanina, di ba? Si Kuya, paulit-ulit na lang. Sa ikakabuti, sa ikakasira. But yun ay always remind lang mga kapatid. Para tayo ay maging mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At sa is na po tayo. Malapit na po. Salvation. Kaligtasan. Amen? Alam ko naman na kapag tayo nandito sa mundong ito, pag minsan di tayo ligtas. At alam ko rin na kapag sa piling ka ng ating Panginoon, may kaligtasan ka. Amen? Sabi diyan sa Gawa 4:12, walang sino man ang makakapagligtas sa atin kundi siya lang. Sino ba? Ang ating Diyos lang. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Now, sino ba ang binigay ng ating Ama sa mundong ito para sa ating kaligtasan? Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo lang ang siyang nang ligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. Siyang umako ng lahat. Amen. Palagi na natin nababasa yan, di ba? Pag may mga bago, mga ate, kuya, lagi nga nasa screen yan. Binabasa ng ating Pastor Mick, Pastor Kim. Di ba? Lagi na natin nababasa yan. Kaya ang kaligtasan ay nagmumula lang sa ating Panginoon. Hindi ka kayang iligtas ng iyong yaman. Hindi ka kayang iligtas ng iyong ama't ina. Hindi ka kayang iligtas ng iyong kapatid. Hindi ka kayang iligtas ng iyong kaibigan. Isa lang ang makakapagligtas sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi pa nga sa Isaiah sa 12:2, kayo, O Diyos, ang aking kaligtasan. Ako'y magtitiwala at hindi matatakot kayo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang sa akin nagbibigay ng lakas at kayo rin ang aking awitin. Tunay ngang kayo ang nagligtas sa akin. O, di ba? Malalim yung salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya walang sino mang nagbigay sa atin ng kaligtasan, kundi ang ating Diyos lang. Siya lang ang ating kaligtasan. Walang sino mang makakapagbigay nito, kundi ang ating Panginoon lang. Amen? At bilang conclusion sa salita ng ating Diyos, sa araw nito, sa Isaiah 26, verse 3 hanggang 4, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip. Dahil nagtitiwala siya sa inyo. Amen? Magtiwala kayong lagi sa Panginoon. Dahil siya ang ating batong kanlungan, magpakailanman. Diba? Napakasarap ng salita ng ating Panginoon kung ating nanamnamin at kung ating pagbubulay-bulay ng salita niya. Amen? Siya ang karamay natin, ang ating Panginoon. Wala nang iba. Amen? Kaya i-focus natin yung ating sarili. Amen? Fix our eyes to the Lord, our author and finisher of our faith. Diba? Siya lang ang may kakayanan na kumuha ng mga buhay na ito. Kaya ituon lang palagi natin ang ating mga paningin, ang ating puso sa ating Diyos. Kasi doon natin makakamit
ang tunay na kaligtasan, ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Walang iba. Walang ibang sinumang makakapagbigay nito kundi ang ating Diyos lang. Amen? Hallelujah. Kaya mahalin natin ang ating Panginoon. At sundin natin palagi ang kanyang mga utos. Nang sa ganun, giginhawa ang ating buhay. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya tapikin mo ang ating katabi, focus ka lang sa ating Diyos. Yan. Praise God. Focus lang tayo sa ating Panginoon. At huwag tayong liliko sa kaliwa, huwag lang tayong liliko sa kanan. Diretso lang tayo sa ating Diyos. Focus lang, nakatuon lang tayo sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Sige po, tayo po tumayo na mga kapatid. To God be all the glory.